Ang husay ni Candy sa pag-arte, nahasa raw noong college pa siya sa UP Diliman dahil ang kanyang kurso noon, Theater Arts. Sa aming pagbabalik-tanaw sa buhay ni Candy Pangilinan, binalikan din namin ang kanyang dating eskwelahan, kung saan nakakwentuhan pa namin ang kanyang dating profesor na si Tony Mabesa. This is the backstage of Guerrero Theater. Guerrero Theater. It's the infamous spiral staircase. This is where we do our props. We sleep here. Talaga? Literally. Oo. Kasi sa theater kasi may rule eh. It's either you, beg, borrow, or steal. Beg, borrow, or steal. Lahat pinagdaanan namin sa theater. Yes. Can I just say it is really an honor na matur dito sa teatro at si Mr. Tony Mabesa pa ang nagtutour mismo sa amin. Baby ko to. Talaga. One of the Tony's babies. Ang sinasabi niya, mahigpit kayo sa kanya. Of course. Pag hindi ka nasigawan, hindi ka nanginig, at hindi ka nataranta, hindi ka Tony Baby. Talaga. Marami kaming Tony Baby. Uge is a Tony Baby. Alam mo naman sa theater, you do it for the love of. So dapat madali kang katrabaho. Si Candy is an easy, very casual, very easygoing person. And very quick with things. Kaya she's a delightful person to work with. Bilang ka-eksena, napaka-giving niya. I think may connection kami kagad nung una pa lang kaming nagkakilala. Kumbaga, malakas yung dating niya, pero very helpful naman, lalo na sa mga baguhan. Hindi naman ako agad artista eh. Alam ni Sir Tony yan. Automatic, you have to do props, costumes, lights. Candy, marami na bang nagbago sa itsura? Ito, ganito pa rin. Yes, marami nang bago. Frances, kasama sa theater, anak niya na si Maxine, kasama rin niya dito. So ito po kasi bukas ba? Meron Tonight. Opening tonight. Tomorrow night. Yes. Ano yung training ng teatro na dala-dala mo hanggang show business? Disiplina. Oras. Kaya takot ako mali. Never ka nalilate. Hindi. Bihira. Bihirang-bihira. Pero as much as possible, pag alam ko malilate ako, I will text agad. Pero alam niyo bang ang pagpasok niya sa Theater Arts, inilihim pala niya sa kanyang nanay noon? Wala na akong magagawa kasi nag-enroll na, hindi na siya pumapasok sa UST, sa UP na siya pumapasok eh. Oh. Hindi pumayag na ako. Yung papaperform, alam ko na gusto niya yon. Pero yung naging komedyante, yun ang medyo hindi ko inaasahan. Pero pag-amin ni Candy, ang pinakamahirap pero pinakamasayang role na kanyang patuloy na ginagampanan, ang pagiging single parent para sa kanyang 15-year-old son na si Quentin, na diagnosed na may autism at attention deficit and hyperactivity disorder o ADHD. Paano mo kinakaya? Hindi ko nga alam eh. Pero I think anybody who is in my possession, kakayanin din niya. Because gano'n ang nanay, di ba? Yeah. Kailan ka nagiging stricto sa kanya? May mga bagay ba na talagang medyo kamay na bakal din ang kailangan? Parati akong stricto sa kanya actually. Alam na yun. Kaya nga marunong na siyang paglitan yung sarili niya. Pag, meron na siyang pag tumingin ako gagano siya, Quentin, mag-isa na siya. Mag-isa na. Promise. Promise. Siguro ang bonding nila is yung pagtulog na I think yun ang pinaka-intimate, ano. Yung sabay silang matulog, pag natutulog sila magkasama. Tapos nag-uusap. Yung mga pure conversations, is that what to call it? Yung mga, oh, what did you do for the day? For a mom, a single mom to be able to do something like that is awesome. Talagang ibang klase, ibang levels yon. Kasi to be a single mom is hard enough. What more ganon? Katunayan, ang kanyang journey sa pagiging mother kay Quentin, isinalibro na ni Candy. Bakit mo naisipan na mag-release ng libro? So there's so many people who messages me every day. Yes. Sends me direct messages on my on my Facebook. Social media accounts, oo. Tinagtatanong sila about their child, anong gagawin, paano sila magre-react, ganyan. So I decided, how about write a book about it? So parang ang dami nagtatanong, parang ang daming may kailangan.
Dito, ikinuwento ni Candy ang lahat ng pinagdaanan niyang proseso sa pag-unawa at lubusang pagtanggap sa kondisyon ng kanyang anak. Meron pa nga ako umabot sa feeling ko, magpagawa kaya ako ng t-shirt. Nakalagay, ADHD anak ko, bayaan nyo na. Yung gano'n, yung Ano yung huli? autism, bayaan nyo na. Oo. Pasensya na. Kasi sabi nung doktor ko, kailangan consistent ka. Kung anong ginagawa sa therapy, yun ang ginagawa sa bahay. Sa bahay. Pag lumabas kayo, yun din ang ginagawa. So ngayon, masasabi mong you've accepted, you've embraced it. Yes. Kasi nilagay ko nga dyan once Oo you nga eh. If, the moment one accepts the truth, a special gift follows peace. So you're at peace with your being a mom to a differently abled child. Yes. Ang lahat ng pagpupursige ni Candy sa buhay, laan daw niya para sa kinabukasan ng anak niyang si Quintin. Ang worry ko kasi, what will happen to him in the future, syempre. Makakapagtrabaho ba siya? Sabi ng doktor ko, huwag mo problemahin yan, mahanap tayo. So, sabi ko, imposibleng hindi ko problemahin. Yeah. Diba? So, problemahin mo yun. Pero as of the moment, ipon-ipon kasi may mga plano ako na ipagawa for him para eventually yun ang maging negosyo niya. Yan. So ito yung punto na paplanuhin mo saan siya titira. Oo. Diba? Yung ganun na eh. Oo. Ganun ka na mag-isip. Anong Exactly. gagawin niya? Anong gagawin niya pagtanda niya, paano siya kakain, saan siya kukuha ng pera. Para kay Candy Pangilinan, ang buhay ay pwedeng maging matamis o mapait. Depende na rin kung paano mo haharapin ang bawat pagsubok na dumating. Ang mahalaga, sa bawat yugto ng buhay, natututo ka. Anong aral ng tunay na buhay ni Candy Pangilinan? Maganda ang buhay. Yun yung totoo. Kasi minsan, pag nandun ka dun sa pinaka-baksak na part ng buhay mo, sabi mo, ang pangit naman ito. Life is how we perceive it. If you carry it and just accept the situations and the facts given to you, then life will be easy.